Hello, kids! Hi, Kuya Eric! Oh, kompleto na ba kayo? Opo, Kuya Eric. Ano po bang pag-aaralan natin ngayon, Kuya Eric? Hoy, mukhang excited kayo, ha? Sige, since nandito na kayo, ang pag-aaralan natin ngayon ay ang tungkol sa tema ng selebrasyon ng National Human Rights Consciousness Week. Ano po bang tema nila ngayon? Ang tema nila ngayon ay mamamayan at pamahalaan, kapit-bisig sa pagsulong ng karapatan sa kaunlaran. Ano po kaya yung ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, lahat tayo, kasama ang ating pamahalaan, ay magtutulong-tulong para maisulong ang karapatan nating mga tao para sa kaunlaran ng ating bayan. Ano po kaya ang mga gagawin nila? Iba-iba po ba yung mga activities na ginagawa nila dahil iba po yung tema nila? Kasama yan sa pag-aaralan natin mamaya. At siguradong mag-enjoy kayo kung sakaling makasama kayo sa mga activities sa pag-celebrate na ito. Sigurado po yan, Kuya Eric. Na-excite na nga po akong malaman eh. Pero mga bata, dapat may selebrasyon man o wala, dapat alam natin ang paggalang sa karapatan ng bawat isa. Hindi tayo dapat gumawa ng masama sa kanino mang tao. Pagkos ang utos ay gumawa tayo ng mabuti. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Galatia sa 6 at 10. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. At ang paggawa po ng mabuti ay dapat nating gawin sa lahat ng mga tao. Oo, gagawin natin yan habang may pagkakataon tayong gumawa ng mabuti. At yan ang ating verse of the day. Okay, sige, mukhang ready na kayo? Pag-aaralan natin ngayon ang tungkol sa National Human Rights Consciousness Week. At ang tema nila ay mamamayan at pamahalaan, kapit-bisig sa pagsulong ng karapatan sa kaunlaran. At yan ay sa pagbabalik ng KNC Show! Magandang hapon mga bata! Tulad ng napag-aralan natin kahapon, ngayong linggo ay sineselebrate ang National Human Rights Consciousness Week. Alam niyo na ba ang tema para sa taong ito? Isa yan sa mga napag-usapan namin ni Attorney Mark. Kaya mabuti pang samahan niyo ulit akong pag-aralan ang tungkol dito. Tara mga bata, samahan niyo ako. Magandang hapon po, Attorney Mark. din. Ano po ang tema ngayon ng National Human Rights Consciousness Week? Ang tema ng ating pagdiriwang ngayong taon ay mamamayan at pamahalaan, kapit-bisig tungo sa pagtupad ng karapatan sa right to development. Bakit po yun ang tema ng celebration natin ngayon? Ayun ang piniling tema para sa pagdiriwang ngayong taon dahil gusto nating hikayatin at mas mapalalim pa ang pag-intindi sa kaugnayan ng karapatang pantao at ng tinatawag nating development. Ang development kasi, ito ay isang konsepto ng pagbabago. Gusto natin na ang pagbabago sa ating lipunan, sa ating bansa, ay magmula sa realisasyon, sa pag-iisip at pag-intindi na dapat ang development ay nakabatay sa karapatang pantao. Mahalaga na malaman natin sa bawat tao ano ba yung kanilang gustong marating sa kanilang buhay, ano ba yung kanilang mga pangarap, at iugnay natin yon doon sa nakasaad sa karapatang pantao na ang bawat tao ay dapat mamuhay ng may dignidad. Ang bawat tao ay may mga karapatang legal. Ang bawat tao ay may karapatan sa edukasyon, sa kalusugan, sa maayos na pabahay, maayos na pagkakakitaan. Marami tayong mga karapatan na dapat nating isabuhay. At iyon, ang mga karapatan na iyon ay ang siyang nagsisilbing gabay
kung anong klaseng development, anong klaseng pagbabago ang gusto nating marating sa ating pamayanan. Marami po ba talagang mga tao ang hindi pa alam ang kanilang mga karapatan? Maraming mga mamamayan na naaabuso o nawawalan ng karapatan tulad ng mga bata, tulad ng mga kababaihan, tulad ng mga indigenous peoples o yung mga nagmumula sa mga tribo, mga mahihirap, mga magsasaka, mga mangingisda. So marami sa kanila ay walang masyadong kapangyarihan, kaya sila yung nagiging exposed o vulnerable o kadalasan sila nagiging biktima ng mga human rights violation. Maraming salamat po, Attorney Mark. Walang anuman, Benzi. Ang ganda pala ng tema ngayon ng National Human Rights Consciousness Week. Tumutukoy ito sa pagkakaisa ng pamahalaan at mamamayan upang mabigay ang mga karapatan na nararapat sa bawat isa. At may ganitong sinasabi ang Biblia tungkol sa bagay na yan sa Roma 13:7. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat, buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Sa pamamagitan ng ganitong mga proyekto ng ating pamahalaan ay nabibigyan tayo ng iba't ibang impormasyon para maging aware tayo sa mga karapatan nating mga tao, lalo na tayong mga bata. Bukod sa proyekto ng Commission on Human Rights, ano pa kaya ang mga paraan para maiparating sa atin ang iba pa nating karapatan? Yan ang aalamin natin bukas kung loloobin ng Diyos. Hanggang sa muli, dito lang sa Bensi Bibo! Magandang hapon mga bata! Tayong mga bata ay binibigyan ng karapatan na magawa ang mga bagay na maaari pang makapagpalago ng ating kaalaman. Masubukan ang mga bagay na hindi naman nakasasama sa atin. At lahat ng yan ay para matuto tayo at magamit natin ang lahat ng ating natutuhan sa ating paglaki. Ngayong hapon, meron tayong gagawing isang nakatutuwang art project na maaari nating magamit sa ating pag-aaral. Gagawa tayo ng isang paper mache pots. Ang kailangan nating materials ay plastic container, lumang magazine, plastic food wrap, paintbrush, glue, at masking tape. Makinig at manood mabuti at ihanda ng mga gamit para makapagsimula na tayo. Una, gupitin natin ang pahina ng magazine. Gupitin natin ito sa maliliit na piraso. Sunod, balutan naman natin ang plastic container ng plastic food wrap at lagyan natin ito ng masking tape para hindi na matanggal ang balot nito. Pagkatapos, ay idikit na natin ang mga piraso ng magazine. Punuin natin ang plastic container. Pag napuno na ito, hintayin natin matuyo ang glue. At pag natuyo na ang glue, maaari na natin ihiwalay sa plastic container sa idinikit natin mga piraso ng magazine. O ayan kids, meron na tayong paper mache pot. Madali lang, di ba? Subukan nyo rin gawin to, ha? At tiyak mag-e-enjoy kayo. Mga bata, gawin natin ang isang bagay na makatutulong sa atin upang malinang pa ang ating kaalaman. At syempre, gagawin natin ito sa tulong ng Diyos at ng ating mga magulang. Samahan niyo ako ulit sa Webes kung loloobin ng Diyos at sanayin natin ang ating kaalaman dito lang sa Kids Craft!
Magandang hapon mga bata! Napanood nyo ba ang pagbukas ng New TV Cup Season 3? Hayaan nyo! At yan ang papapanood natin ngayon. Ano pang hinihintay nyo? Tara na dito! Laro tayo! Naging malakas at exciting ang muling pagbubukas ng season ng New TV Cup na ginanap noong November 17 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Ipinakita kaagad ng Epic Cavaliers ang kanilang pwersa na kanilang talunin ang bagong koponan ng NHA Builders na may 90-71 score sa unang game ng UNTV Cup Season 3. Ayon kay Waldemar Tibay na player ng NHA Builders, kailangan pa nilang ma-develop ang kanilang defense. Excited sila sa paglalaro dahil bago pa lang sila sa liga. Sa pangalawang game naman ay naging exciting din dahil nagarap ang PNP Responders at DOJ Boosters. Pinatunayan pa rin ng second placer ng UNTV Cup Season 2 ang kanilang galing sa hardcourt dahil natalo nila ang Boosters sa score na 90-72. Tara, panoorin natin ang mga highlights ng ating games. Here's the attack, the lift, and we're gone. First basket, the attack on the baseline. Tough shot. To Tibay. He should be running. Ladia, yeah, I got it. Araneta, great pass. Tibay trying to break down the six-down barrier. Got it. Nice pass. Roger Araneta has been issuing some big passes. And we're down to 3 minutes, just about. Dakmo. 17 in the game for Tibay. You were saying? 17 in the game for Tibay. Almost 19. Up, ulit. Quick release. Yes, why not? Marami na sa mga kababayan natin ang natutulungan ng UNTV Cup, kaya naman tuloy pa rin ang suporta ng ating mga public servants sa pagsali at paglalaro. Abangan ang ating games tuwing linggo dito lang sa UNTV. Hanggang sa muli natin pagkikita-kita, ako po si Sedi. Tara na dito, laro tayo! Hi kids! Nandito tayo ngayon sa Kantahan na! Naalala niyo pa bang napag-aralan natin noong nakaraan? Napag-aralan natin ang tungkol sa jazz music. Nalaman natin kung sino-sino ang mga naging kilala sa mga ganitong genre ng music. Ngayon naman ay pag-aralan natin ang isa pang genre ng music, ang ballad. Alam niyo ba yung kantang How Did You Know na kinanta ni Chicky Pineda at Mr. Pure Energy Gary Valenciano? Mabuti pa, kantahin natin ito. Sabayan niyo kami dito sa Kantahan na! I remember so well the day that you came into my life. You asked for my name. You had the most beautiful smile. My life started to change. I'd wake up each day feeling alright with you right by my side. Makes me feel things will work out just fine. Ang dami na nating alam na genre ng music. Una yung children's song. Tapos, yung praise song, pop song, R&B, and jazz. Ngayon naman,
naman ang balad. Salamat sa Diyos at napag-aralan natin ito at nalaman natin kung anong genre ng music ang bagay sa ating boses. Ayan mga bata, sana ay samahan niyo ulit kami sa susunod nating pagsasali at pagkanta dito sa Kantahan Na! How did you know I needed someone like you in my life? That there was an empty space in my heart. You came at the right time in my life. I never forget how you brought the sun to shine in my life and took all the worries and fears that I had. I guess what I'm really trying to say, it's not every day that someone like you comes my way. No words can express how much I love you. Ang ganda po na naging tema sa taong ito. Siguradong maraming kababayan natin ang matutulungan na hindi naibigay ang kanilang karapatan. Oo. At isa tayo sa dapat na makatulong dito. Bible story naman. Sige po, Kuya Eric! Okay. Kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa 3 araw na pagdilim sa lupain ng Ehipto. Hindi nga po pangkaraniwang kadiliman ang dumating sa Ehipto dahil nahipo nila ang kadiliman na dumating sa kanila. At kahit madilim po sa lupain ng Ehipto ay may liwanag pa rin po sa mga anak ni Israel. Pero sa kabila po ng mga salot na dumating sa Ehipto, hindi pa rin po pinayaon ni Faraon ng mga anak ni Israel. Oo, kaya nga dahil sa patuloy na pagtigas ng puso ni Faraon, ay muling nagpadala ang Panginoon ng salot sa Ehipto. Eto, basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Eksodo sa 11:1 hanggang 10. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "May isang salot pa akong dadalhin kay Faraon at sa Ehipto. Pagkatapos niyaon, ay pahihintulutan niyang kayo'y umalis dito. Pagpapahintulot niya sa inyong yumaon, ay tunay na kayo'y sama-samang palalayain niya rito. Magsalita ka ngayon sa pakinig ng bayan, at humingi ang bawat lalaki sa kanyang kapwa, at bawat babae sa kanyang kapwa, ng mga hiyas na pilak, at ng mga hiyas na ginto." At pinagbiyayaan ng Panginoon ang bayan sa paningin ng mga Ehipsyo. Saka si Moises ay lalaking naging dakila sa lupain ng Ehipto, sa paningin ng mga lingkod ni Faraon, at sa paningin ng bayan. At sinabi ni Moises, "Ganito ang sinasabi ng Panginoon, sa may hating gabi ay lalabas ako sa gitna ng Ehipto, at lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto ay mamamatay. Mula sa panganay ni Faraon na nakaluklok sa kanyang luklukan, hanggang sa panganay ng aliping babaeng nasa likuran ng gilingan, at ang lahat ng mga panganay sa mga hayop. At magkakaroon ng malakas na hiyawan sa buong lupain ng Ehipto, na hindi nagkaroon ng kaparis, at hindi na magkakaroon pa ng kaparis. Datapwat sa lahat ng anak ng Israel mula sa tao hanggang sa hayop, ay walang maggagalaw kahit isang asno ng kanyang dila laban sa tao o sa hayop, upang kung inyong makilala kung papaano ang pagkakalagay ng pagkakaiba ng Panginoon sa mga Ehipsyo at sa Israel. At bababain ako nitong lahat na iyong lingkod, at magsisiyukod sa akin na magsasabi, 'Umalis ka,' at ang buong bayan na sumusunod sa iyo. At pagkatapos niyaon ay aalis ako." At siya'y umalis sa harap ni Faraon na may maalab na galit. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Hindi kayo dilinghin ni Faraon,
upang ang aking mga kababalaghan ay dumami sa lupain ng Ehipto. At ginawa ni Moises at ni Aaron ang lahat ng mga kababalaghang ito sa harap ni Faraon. At pinapagmatigas ng Panginoon ang puso ni Faraon, at hindi niya pinahintulutan ang mga anak ni Israel ay umalis sa kanyang lupain. Yung po pala ang sumunod na salot? Ang pagkamatay ng lahat ng panganay sa buong lupain ng Ehipto. Pero ano po ba ang ginawa ni Moises para hindi po madamay ang mga anak ni Israel? Yan naman ang matutunghayan natin bukas kung loloobin ng Panginoon, kaya't huwag kayong absent sa panonood ng Bible story. Ang pagpapahalaga ng ating karapatan ay isinusulong ng ating pamahalaan na masunod ng mga tao. Kaya naman may tema ang selebrasyon ng National Human Rights Consciousness Week para makafocus sa iba't ibang bagay na nakapaloob sa karapatang pantao. Kung mahalaga na alam natin ang palatuntunan ng tao para hindi tayo makalabag dito, mas lalong dapat na alam natin ang palatuntunan ng Diyos. Ito kasi ang katungkulan natin bilang mga lingkod ng Diyos. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Ecclesiastes sa 12 at 13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ikaw ba ay naapi? Hindi may pagtanggol ang sarili dahil hindi mo alam ang iyong karapatan? Kung ganon, abangan bukas ang ating pag-aaral. Alamin natin kung paano natin malalaman ang ating karapatang pantao. Tagulan ay dumarating, ito'y paghandaan natin. Katawan ay palakasin sa mga wastong pagkain. Kalungkutan natin ay papawiin pagkatapos ng ulan. Araw ay sisikatin sa pagbuhos ng ulan. Ating ngang nalalaman sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan nadidiligan sa lupa'y nararamdaman kanya. Pagmamahal magpakailanman. Halina't sumuko na, magkasama tayo sa tuwina. Sa hirap at sa saya, tagulan may di bali na. Sa problema ay huwag na padadala. Sa pagtila ng ulan, panibagong pag-asa. Sa pagbuhos ng ulan, ating ngang nalalaman sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan nadidiligan
Hanggang dito mga bata, bukas God willing ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Tema ng National Righteousness Consciousness Week. National Human Rights. Excited na nga po akong malaman eh. Para makafocus sa iba't ibang bagay Para makafocus sa iba't ibang bagay na nakapaloob sa karapatan